Praise the Lord. Welcome sa ating Morning Revival Preview at bagong linggo na tayo ngayon. Week 24. Natapos na yung week 23. So week 24 at ang pamagat ng ating MR para sa buong linggong ito ay The Giver of Gifts and the Constituents of God's Armor. So yan, ang ibig sabihin, ang pag-uusapan natin sa buong linggo ay ang gifts o mga kaloob. Itong kaloob, hindi lang kakayahan, ito ay mga taong may kaloob. Sa English, ito yung mga gifted ones sa church. Okay. At yung isang topic naman, God's Armor. Ito naman yung mga panlaban upang labanan natin ang kaaway ng Diyos. So, para sa week na ito, babasahin ko yung first part ng outline ng day 1. Yung bold letter lang. So, Roman number 1, Ephesians 4:7-16 presents to us Christ as the giver of gifts for the intrinsic building up of the organic body of Christ. This building up is by the giving and dispensing of the divine grace according to the measure of the gift of Christ. So yung una binanggit dito, si Kristo ang giver of gifts. So kung may gifts ka, yan ay galing kay Kristo na ibinigay sa iyo. So siya ang tagabigay ng gifts. Siyempre, kung wala tayong gifts, hindi tayo makafunction. Ang ating puhunan para makafunction, makapaglingkod, ay ang kaloob na binigay ni Kristo. So yan yung tatalakayin natin ngayon. Paano ba binigay ang kaloob na yan? At paano rin siya naging tagabigay ng kaloob sa atin? So sa day 1, okay, so ang schedule natin ngayon ay week 24, day 1. Amen. So babasahin ko na yung mga Bible verses natin. Ephesians 4:7-8. But to each one of us, grace was given according to the measure of the gift of Christ. Therefore, the scripture says, having ascended to the height, he led captive those taken captive, and gave gifts to men. Amen. Amen. So, sabi rito, bawat isa, binigyan niya ng biyaya. So, yung biyaya rito na may kinalaman sa gifts ay galing sa kanya. Kaya sabi rito, each one of us, grace was given. Okay. According to the measure of the gift of Christ. So parang yung grace, okay, yung grace, sa mga nagdaang panahon, pinaliwanag na sa atin yan. So yung grace. Yung grace binigay sa atin, natugma sa gifts na binigay sa atin. Yung gifts naman, ito yung kakayahan. Ito yung pinakatalento na binigay sa atin. At ito ay sinusuportahan ng sukat ng biyaya na binigay ng Panginoon. Okay? At merong binanggit dito, yung mga, okay, si Kristo na nagbigay ng biyaya, ayon sa sukat ng handog, okay, ay sinasabi rin na siya ang nagmanik panaog. Pumanik sa kataas-taasan, okay, at kanyang dinala ang mga bihag na nabihag. So tayo yan. Ano ba ibig sabihin ng mga bihag na nabihag? Dati tayong nabihag, okay, at tayo ay binihag muli ni Kristo. Mga dating bihag na binihag niya uli. So yung history kasi ng mga tao, bilang mga natisod na tao, tayo ay naging bihag ng kaaway. At ang Panginoon naman sa kanyang katagumpayan,
No? Tayo ay kinuha niyang muli, tinamo niyang muli. No? At tayo naman ay naging bihag niya. So, dalawang pagkabihag. Una, pagkabihag ng kaaway. Pangalawa ay pagkabihag ni Kristo. So, magbabasa na ako. In Ephesians 4:7-16, Christ is presented to us as the giver of the gifts. Okay, so siya ang giver of the gifts. In order for Christ to be constituted the giver of gifts, he had to fill all things by passing through the highest and lowest places in the universe. In his incarnation and death, Christ descended from the highest place in the universe, okay, that's heaven, to the lowest place in the universe, that is Hades, in his resurrection and ascension. He ascended from Hades to heaven. Through his descending and ascending, Christ became the one who fills all things. Amen. So, ibig sabihin, dito binabanggit, si Kristo ang tagabigay ng kanyang, o ng handog. No? Siya ang tagabigay. Ngayon, si Kristo, para maging kwalipikado, no? So, hindi lang ito isang bagay na binigay sa kanya ng Diyos o ikaw ang tagabigay. Kundi ito ay isang attainment. Pwede natin sabihin, ito ay isang attainment. Kaya ang ibig sabihin ng attainment, meron kang nagawa para tamuhin mo ang isang uri ng posisyon. So, si Kristo, sasabihin natin, mataas na ang kanyang posisyon kasi siya ay anak. No? At siya ay merong pwesto sa tres unong Diyos. At ang Ama, Anak at Espiritu sa kanilang pagkaulo, pantay sila. So, mataas ang pwesto niyan. Diyos na yan. No? Subalit, sa kabila ng posisyon niya bilang isang Diyos, okay, gumawa pa siya upang tamuhin naman niya ang kwalifikasyon bilang isang tagabigay ng gifts. So, ganon. At ito ay tinamo niya, sinasabi sa atin dito, sa pamamagitan ng pagpupuspos sa lahat ng bagay, no? At ito ay sinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang descending and ascending. Descend, umakyat sa kataas-taasan. Tapos bumaba naman sa pinakamababa. Ibig sabihin, sapagkat narating niya ang lahat ng panig ng buong sansinukob, kaya pinuno niya lahat ng buong sansinukob ng kanyang sarili. No? At itong ginawa niyang ito ay nagtamo na isang posisyon upang siya ay maging isang nagbibigay ng kaloob. No? Siyempre, pag nagbibigay, binibigay niya yan sa mga nararapat o mga pinili niyang tao. So, ano ba yung sinasabi natin ditong narating niya? Amen. Sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao at kamatayan, okay, narating niya ang pinakamataas na bahagi ng buong sansinukob. Ito ay ang sangkalangitan. No? At sa pamamagitan din, okay, ng kanyang kamatayan, so namatay siya, narating din niya ang pinakamababang lugar sa kailaliman na to. Ito ay ang tinatawag na Hades. Ano ba yung Hades? Yung Hades ay isang lugar kung saan inilalagak pansamantala yung mga patay hanggang sa pagbalik ng Panginoon. So, paano narating ng Panginoon yan? Kasi namatay siya. Sa kanyang kamatayan, inabot niya ang lugar ng Hades. Napunta siya doon sa lugar ng mga namatay. So, tayo, hindi pa natin narating yung lugar na yan. Yung mga namatay, andun ngayon. No? At kung sakali na ang pagbalik ng Panginoon ay ma-delay, ako, kamakailan, may mga balibalita na kumakalat. Hindi ko naman nadinig yan. Sabi daw,
Prinopesiya na ang Panginoon ay darating 12 years from now. No, ito ay narinig ko lang Ayoko naman magpropesiya nang mula sa akin. Ito ay narinig ko lang. Kung sakaling nagkatotoo, 12 years from now, dumating ang Panginoon, kung sakali, no, at buhay pa tayo, hindi na tayo mamamatay. So, hindi na natin pupuntahan yung Hades. Pero kung sakali naman, na hindi na natin naabutan ang pagbalik ng Panginoon at tayo ay namatay, magpapahinga ka muna sa Hades. Papahinga muna tayo sa Hades. Doon tayo maghihintay sa Kanya. Kaya ang Hades ay ang kaila-ilalimang bahagi, no, na kung saan ang mga patay ay nakalaga. Narating ng Panginoon yun. Okay? Di ba? Nung siya ay nagkatawang tao, narating niya ang sangkalupaan. Di ba? Nung siya ay nabuhay na muli, di ba? Umakyat siya sangkalangitan, no? At bumalik uli siya sa sangkalupaan. At sa isang panahon, umakyat uli siya. At sinasabi natin ngayon, nandun na siya sa kataas-taasan. Kaya nag-travel siya. Sa kataas-taasan, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa. No, yun ang Hades. Narating niya lahat. Kaya napuspusan niya ang lahat ng lugar dito sa buong Sansinukob. Siya lang ang isa. Okay, na nakagawa niyan. Meron pa palang isa. Si Pablo. No, so, pero ang mas solido ay ang Panginoon. Kasi yung kay Pablo ay isang trans yung kanya. Yung pagkarating niya sa mga lugar na ito. Alam niyo ba yung trans? Yung trans parang panaginip, pero hindi tulog. Pero ang Panginoon, hindi natutulog, kundi talagang literal, narating niya yan. Kaya siya lang ang isa na talagang nagkaroon ng ganyang karanasan. Amen. Amen. Okay. Tapos sinasabi sa atin, sa kanyang resurrection and ascension, okay, pinuno niya ang lahat ng bagay. Okay, so yun yung una. Kasi yung tinatalakay natin dito, paano siya naging qualified na magbigay ng gifts. Christ passed through incarnation and crucifixion and entered into resurrection and ascension to conquer all the negative things in the universe, such as sin and death. Amen. Amen. So sa kanyang crucifixion and resurrection, okay, at ascension, crucifixion, resurrection, ascension. So tatlong proseso. Okay, so narating niya ang lahat ng panig ng buong Sansinukob. Okay. At yun naman din ang panahon na kinonquer niya. No, ibig sabihin, dinaig niya ang lahat ng mga negatibong bagay katulad ng kamatayan at kasalanan. Okay, so naging victorious siya. Amen. In particular, through his death, Christ conquered God's enemy, Satan, destroyed his power of darkness, and captured from Satan's hand God's chosen people, those who had been taken captive by Satan in his kingdom. Through his resurrection, Christ imparted himself into them as life. Amen. So, sa kanyang traveling, okay, ascending, descending, okay, sa kanyang traveling, narating niya ang lahat ng bahagi. At the same time, sinagupa niya ang mga negatibong bagay, kasalanan, kamatayan, at particular si Satanas. Kanyang dinaig. No, dinaig niya ang lahat ng ito. No, at dahil nadaig niya si Satanas, okay, kinapture niya uli yung mga dating bihag ni Satanas. Ito yung mga fallen na tao. Kasama tayo dyan.
No? Kinuha niya uli. Okay, kasi napagtagumpayan niya si Satanas. At sa kanyang resurrection, binahagi niya yung kanyang buhay dito sa mga tao na kanyang binihag, na dating bihag ni Satanas. So ito yung mga na-accomplish niya. So ang accomplishment ng Panginoon ay isang accomplishment para sa kanyang sarili. Okay? Tapos ito ay isang accomplishment din na binahagi naman niya doon sa mga piniling tao ng Diyos. No? At ang pinakamahalagang bagay dito, sa negatibong aspekto, binihag niya ito ng mga dating bihag. Pinakawalan niya, kinalagan niya mula sa pagkabihag. No? At pagkatapos, binigay niya ang buhay. No? Ang buhay ng Diyos tungo sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu. So, yan yung accomplishment ng Panginoon. Hindi natin ito nakita. No? Pero ito ay nakasulat sa Biblia. Yung mga bagay na hindi natin nakita. No? Halimbawa, paano niya dinaig si Satanas? Nakita mo ba? Hindi ko nakita. Di ba? Paano siya umakyat sa sangkalangitan? Hindi natin nakita. Nung siya ay nasa sangkalupaan, merong mga nakakita, yung mga disipulo. Pero nung pumunta naman siya sa Hades, wala naman, hindi ka naman niya pwedeng isama dahil buhay ka pa. At buhay pa yung mga disipulo niya. Siya ang gumawa niyan, hindi natin nakita. Pero lahat ng ito, pinakita sa atin ng Biblia. No? At ngayon, ang Panginoon ay isang matagumpay na isa. At pagkatapos niyang bihagin ang mga dating bihag, binigyan niya sila ng buhay at binigyan din sila ng mga kaloob. So, yan yung kwento. Amen. Amen. And in ascension, He led his captives in the train of vanquished foes. His train of the triumphal possession. By his universal traffic, his victory over his enemy, and his triumphal possession, he became qualified to be the giver of gifts to his body. So nagustuhan ko ito. So ito hindi natin nakita. No? Na nung tingnan mo ng Panginoon, yung mga dating bihag. No? I-prenosisyon niya yung mga bihag. Yeah, posisyon, mga dating bihag. Sa digmaan kasi ginagawa yan eh. Pagkatapos magtagumpay ng isang bansa mula sa gera, so yung mga kalaban nila, natalo nila, so nabihag nila yan, ipaparada nila yan. O ito, talo na. Ito, mga bihag namin, pinaparada ng araw yan. Sa mga World War, ganun. Mga sugatan na, mga nakakadena, mga pinaparada. Ganun. Pero sa part natin, nung mabihag tayo ng Panginoon, ito ay isang tinatawag na triumphal procession. Ibig sabihin, isang procession ng tagumpay na ang mga taong ito na dating binihag ni Satanas, inalipin ni Satanas. Ngayon, mga bihag ko na. No? At ito, pinarada niya. Nagkaroon ng isang train of procession. At ito ay nakita ng mga kaaway niya. Yung mga anghel. Kita niya, yun yung mga dating bihag natin. Ayun, yung isang yun. Pinarada. At dyan niya binigay yung kaloob sa mga tao na yan. At ang kaloob ay para sa pagtatayo ng eklesiya. So, yung mga spiritual na bagay, hindi simple siya. Yung mga bagay na nangyari, ginawa, na hindi natin nakita, pero ngayon natin nalaman. Ako, kasama ka doon sa procession na yan. Kasama ako. Pre-procession tayo ng Panginoon. Sa isang train of procession, sinasabi niya. Pag train of procession, isang mahabang procession yan, pinarada niya. Pinakita rin niya sa Ama. No? At meron pang verse, dinala pa niya sa sangkalangitan itong mga gifted ones at ibinalik niya uli. So marami mga traffic na mga nangyari. Siya mismo, marami siyang descending and ascending.
So nag-descend siya, nag-ascend din siya. Umakyat siya sa sangkalangitan, bumaba din siya. At meron time, bumaba siya sa pinakamababang lugar. So yan yung traffic ng Panginoon. Pinuno niya ang buong sansinukob ng kanyang sarili. No? At tinalo niya ang kanyang mga kaaway na pagtagumpayan niya ito. No? At hindi lang yan. Yung mga gifted ones, dinala rin niya nung umakyat siya sa sangkalangitan. Present niya sa Ama. Tapos binigay uli sa kanya ng Ama. Binigay naman niya sa loob ng Eklesiya. So yan yung mga pinakikita sa atin sa kasulatan. So today's reading na ako. Originally, these captives were all God's chosen people. Yet through the fall, they became the captives of God's enemy, Satan. Through his descending and ascending, however, Christ defeated Satan and recaptured these captives of Satan, enlivened them with the resurrection life, and made them his captives in the triumphal procession, a procession celebrating his victory. So ito yung summary ng ating pinag-usapan. So sinasabi rito kung paano ang mga bayan ng Diyos na dating bihag ni Satanas ay binihag ng Panginoon, no? At ito ay sinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang tagumpay laban kay Satanas na dating bumihag sa mga piniling tao ng Diyos. Kung tutusin, tayo talaga, originally, bihag na tayo ng Diyos. Yun ang origin natin. Hindi naman tayo nilikha para ibigay na maging bihag ni Satanas, hindi. Nung tayo nilikha ng Diyos, tayo ay mga bihag na niya. No? Kung tutusin, bago pa na isagawa ang sanlibutan, pinili na niya tayo. Ang ibig sabihin ng bihag dito, siya ang may-ari sa atin. We belong to God. So, ganun ang ibig sabihin niyan. Subalit, nung nagkaroon ng fall, sa pagkatisod, ang tao ay nawala sa puder ng Diyos at nabihag ni Satanas. So, yun yung kwento natin. Mga dating bihag tayo ng Diyos, subalit nagkaroon ng pagkatisod, nabihag tayo ni Satanas. Okay. Subalit, sa pamamagitan ng tagumpay ng Panginoon, no? Nung siya ay namatay sa krus, no? Siya ay nabuhay na muli, siya ay umakyat sa sangkalangitan sa pamamagitan ng mga prosesong ito. Tayo ay muli niyang tinamo, no? Sa pamamagitan ng kanyang tagumpay. No? At tayo mga patay sa kasalanan ng ating espiritu ay kanyang binuhay na muli sa pamamagitan ng dibinong buhay. No? Kaya ano na ang kondisyon natin ngayon? Ano na? Bihag na tayo ng Panginoon. Huwag ka nang aalpas. Panginoon, bihag mo na ako. Panginoon, ikaw na may-ari sa akin. Panginoon, sa iyo na ako. Ikaw lang ang paglilingkuran ko. Panginoon, salamat, tinamo mo ako muli. Dating nawala ako, naging bihag ng kaaway, tinamo mo uli ako. Kaya, permanente na. Ikaw na may-ari sa akin. Dapat ganun yung natin. Masaya tayo na nagse-celebrate ng tagumpay. Amen. Then gave them as gifts to the body for its building. These gifts includes apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. So yan na yung mga gifted ones na binigay ni Kristo sa Eklesiya upang magtayo ng Eklesiya. Diba? Yan na tayo. Ano tayo? Mga apostol. Ano ibig sabihin ng apostol? Sinugo. Ang apostol ay sent one. No? Hindi lang si Pablo apostol. Kapag sinugo ka, apostol ka. No? Panginoon, isugo mo ko. Nais kong isagawa ang pagiging apostol. Ano pa? Prophets. Sa meeting, magpropesiya ka. Maging prophets ka. Isang gift yan.
At yan ay para sa pagtatayo ng eklesiya. Evangelist, evangelista. Di ba? Yan yung step 1 ng God-ordained way, begetting. Tali mo yung mystery of human life, mag-preach ka ng gospel. Isa kang evangelista. Di ba? Ano pa? Shepherd, pastol, magbisita, magpakain, di ba? Mag-aruga ng mga kapatid, yung mga nabaptize, yung mga hindi na nagmi-meeting, bisitahin, i-home meeting, ibalik, yung mahihina, pakainin. Yan ay shepherding. Kailangan yan ng Panginoon. At yung huli, teachers. So, ang teacher, ito yung mga tagapagturo. Ituro mo ang ministeryo. Sapagat yan ay healthy teaching. Mga malulusog na pagtuturo. So, kaya lahat ito ay mga gifts. At lahat ng ito ay para sa pagtatayo ng eklesiya. So, pwede ko sabihin, lahat ng believer, gift eh. No, talagang gift naman lahat tayo eh. Kaya nga ang church life, okay, so sorry sa iba, ang church life, hindi naman talaga siya pastoral system. Kundi lahat ng member, lahat ng believer ay pwede mag-serve. So, alisin natin yung konsepto na yung mga serving ones ay mga pastor lang. Hindi, lahat. Lahat ay serving ones. No, pwedeng magpropesiya, pwedeng magturo, pwedeng mag-preach ng gospel, pwedeng gumawa ng pagpapastol. Okay, so tayo ay kumawala sa mga sistema, no, na ang gifted ones lang, ayun nakapag-seminaryo. Hindi. Matutusin, yung mga unang gifted ones, hindi naman mga nag-seminaryo eh. Mga ano yan eh, mga mangingisda yan na trinain ng Panginoon. Di ba? So si Pedro, sabi ng Panginoon, magiging fishers of men ka na, hindi ka na fishers of fish. Tao na ang iyong huhulihin. Di ba? Tapos, nung pagkatapos na nabuhay na muli ang Panginoon, sabi niya kay Pedro, mahal mo ba ako? Di ba? Pakainin mo ang aking mga tupa. Pastulin mo ang aking mga tupa. Ang aking kordero. Shepherding. Di ba? At isa sa mga disipulo ng Panginoon, si Philip, evangelista. No? Kaya, iba-iba ang kaloob na binigay ng Panginoon at lahat ng ito ay para sa pagtatayo ng eklesiya. Amen. So when Christ ascended up on high to the third heaven, that was not the end of his traveling. After he ascended, he descended into our spirit. So today Christ is still traveling. That is, he is still ascending and descending. However, now, his traveling takes place mainly within us. So, hindi pa tapos yung traveling. Inisip natin, yung huling paglalakbay ng Panginoon, ayun yung umakyat na siya sa sangkalangitan. At inaantay na natin siya. Pero sabi rito, hindi, nagta-travel pa rin siya ngayon. Alam niyo kung saan siya nagta-travel? Sa loob mo. Dahil tayo ay may espiritu, no? So mula sa kalangitan hanggang sa ating espiritu, bumababa siya. Umaakyat, bumababa. So, ganun pala yung traveling niya ngayon. Ito, sabi niya, when we are down, Christ comes down to where we are and brings us up to God. Wala ka bang experience ng down? Meron. Minsan mahina tayo. We are down. So, bababa si Kristo. Iaakyat ka. Dadaling ka sa sangkalangitan. Yung ating espiritu naging hagdan o way na ang Panginoon ay nakakapag-travel, paakyat pababa sa loob mo. So, sa panahon ng ating kahinaan, kung minsan pwede mo sabihin sa Panginoon niya, Panginoon, mahina ako, bisitahin mo ako. Bababa, Panginoon, pupuntahan ka, iaakyat ka. Kaya yung buhay natin, minsan malakas, minsan mahina. Pero ang maganda rito, merong traveling ang Panginoon tungo sa loob natin. Okay, at paakyat sa sangkalangitan. So, yun yung
kanyang traveling, descending and ascending sa panahon ngayon. Yung physical na ascending niya, okay, yun ang kahuli-hulihan nung umakyat na siya sa sangkalangitan. So, yun yung huli. Pero, spiritually, tuloy-tuloy pa rin siyang nagta-travel, akyat baba. Saan? Sa loob natin. Amen. Amen. Okay, so many times, during the course of a day, we may be brought by Christ into the heavens. From our experience, we can testify that within us, Christ descends and ascends. He goes up and goes down, goes up and down. Although he is always steady, he does not stand still. On the contrary, he does a great deal of traveling within us. Amen. Praise the Lord. Salamat sa traveling mo, Panginoon. Hindi ako nananatiling mahina. No, kung minsan nanghihina tayo, o hindi naman tayo nananatiling mahina. Sapagkat ang Panginoon, hindi nananatili, no, sa isang kinalalagyan. Umaakyat baba siya dyan. So kung naalala nyo yung panaginip ni Jacob, nakakita siya ng hagdan, na yung hagdan mula sa kalangitan hanggang sa lupa nakakonekta. Tapos tinawag niya yung lugar na yan na Bethel, bahay ng Diyos. Pang-individual, yung ating espiritu ay bahay ng Diyos. Sabi ni Paul, hindi nyo ba alam? Kayo ang templo ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Okay, so yung espiritu natin, Bethel yan. At yan ay isang hagdan, no, na nakakonect sa itaas. Amen. Kaya nagta-travel ang Panginoon ngayon. Amen. It is difficult to say where Christ is. Is he in heaven or on earth? Actually, Christ is everywhere. He descended and ascended in order to fill all things. Through his descending and ascending, Christ will fill us up with himself. So yung ascending and descending ng Panginoon, yun yung feeling niya sa atin ngayon. Kaya madalas sinasabi natin, Panginoon, puspusan mo ko. So itong pagpupuspos niya, ito yung kanyang ascending and descending. So yan yung history ng buhay Kristiyano natin, mula nang tayo naligtas. Okay, tayo ay nasa isang karanasan na kung saan si Kristo ay nagmamanik panaog sa loob natin. No, sa panahon ng kahinaan, binibisita niya tayo, pinapalakas, okay, pinupuspusan. Okay, at dinadala sa sangkalangitan. Amen. Many believers have little function in the church because they have not yet been constituted as gifts. But as Christ descends and ascends within them, he captures them, vanquishes them, and constitutes them into gifts to his body. Amen. So, madalas kasi, especially pag bagong ligtas ang isang kapatid, wala siyang ganong function. Di ba? Mahina pa siya. Pero ang ginagawa ng Panginoon, kino-conquer siya. No? Nagkakaroon ng descending and ascending sa loob niya. No? At ito ay history na kung saan dinadaig na siya ng Panginoon. Kasi kailangan matalo tayo ng Panginoon, madaig niya tayo. No? Kasi madalas hindi tayo nagiging gifts sa katawan dahil matigas tayo. Hindi tayo submissive. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, dinadaig niya yung mga matitigas na bagay sa ating kalooban hanggang gawin niya tayo na isang captive, bihag. Ang ibig sabihin ng bihag, alipin. No? At sa pamamagitan ng kanyang pagpapanik-panaog, no, tayo ay kanyang bubuuan bilang maging isang gift sa katawan.
Kuminsan, it takes time. Hindi naman bigla yan. No, yung mga kapatid na naging gift sa loob ng eklesiya, pwede nilang sabihin minsan na hindi naman isang iglap na nangyari yan. No, ito ay isang panahon na kung saan si Kristo ay bumibisita, pinapalakas sila, bumibisita, pinapalakas sila. No, meron din mga panahon ng ating ups and down, no, o baka mayroong iba, dati nag-backslide, pero ni-recover uli ng Panginoon. At ngayon, bihag na sila. Hindi na sila lalabas. Kaya sabi ng Revelation, yung mga pillar sa gusali ng Panginoon ay mga hindi na lalabas. Pillar na sila. Haligi na sila na hindi na sila aalis. So, paano mo nalaman na ikaw ay isang haligi ng eklesiya? Ang feeling mo, hindi ka na pwedeng umalis. Ano man ang mangyari. Then, isa kang pillar. Matatag. Haligi. Amen. Ano man mangyari, hindi ka mawawala. Ngayon, meron pa rin naman mga kapatid na hindi ganun katibay. Nawawala pa. Nagbabakasyon. May hinto. Minsan bumabalik naman. May hinto, babalik. Nawawala, nare-recover. Yung iba naman, mahina, hindi maka-function. Pero sa pamamagitan ng shepherding ng Panginoon, okay, tatamuhin niya tayo. Amen. So, because Christ on the cross defeated all his enemies, he is victorious in the universe and has gained the ground to fill all things in the universe. But he may not be victorious in us and may not have ground in us because we have not been subdued by him in our experience. So yun yung problema. Dito sa universe, victorious na siya. Natalo na niya yung kaaway. Di ba? Nabihag na niya tayo. Napagtagumpayan na niya ang kamatayan, ang kasalanan. Tagumpay na siya. Pero, minsan ikaw, hindi ka pa niya napagtatagumpayan sa iyong karanasan. Malakas ka pa. Nag-struggle. So, hindi pa ganap na napagtagumpayan ka ni Kristo. Pero hindi ka naman iiwanan ng Panginoon. No, dadating ang panahon, Panginoon, natamo mo na ako ng buo. Kailan? Hindi ko alam. No, depende yan. Kung isusuko mo na yung sarili mo sa Panginoon. No, kaya yun ang parang pinakahuling pagtatagumpayan ng Panginoon. Tayo mismo. No, ang lahat ng bagay sa buong sansinukob, kasama si Satanas, ang kamatayan, kasalanan, maging ang sanlibutan, ano na yan? Napagtagumpayan na lahat ng Panginoon yan. No, pero tayo, tandaan mo, hindi ka pa niya napagtatagumpayan. No, matigas pa ang ulo. No, tumatakbo pang palayo sa Panginoon. Si Panginoon humahabol. Pero sa kahuli-hulihan, siya rin naman ang magtatagumpay. O pwede itong panahon na to, hindi kanya mapagtagumpayan. Pero naglaan pa siya ng isa pa uling kapanahunan na sigurado pagtatagumpayan ka na ng Panginoon. Amen. Amen. So in order for us to function as a gift to the body, we must be conquered and subdued by Christ. When we are willing to be subdued and captured by Christ, we will give Christ the ground to establish us as a gift to His body. Amen. So ang tagumpay ng Panginoon sa atin ay nakasalalay sa atin. So yun yung sinasabi niya. Nagtagumpay na siya, naging bihag na niya tayo, pero kailangan siya ay magtagumpay na tamuhin tayo. At itong tagumpay na ito ng Panginoon, yung kahuli-hulihan niyang tagumpay, okay, ay magagawa niya sa pamamagitan ng ating pagsuko. Sa gera kasi dapat suko. Suko na. Sige na, Panginoon. Tamuhin mo na ako.
Ibibigay ko na ang aking sarili sa iyo, iaalay ko na siya sa iyo. Praise the Lord. Amen. Salamat, Panginoon, na pagtagumpayan mo ang buong sansinukob sa pamamagitan ng iyong mga paglalakbay, paakyat, pababa, at ang lahat ng sulok ng buong sansinukob ay inabot mo, na pagtanggumpayan mo, na puspos mo. At sa pamamagitan nito, nadaig mo na ang kasalanan ng kamatayan, maging si Satanas. At tinamo mo kami na mga dating bihag ni Satanas. Ngayon kami ay mga bihag mo na. At patuloy ka pa rin nagtatravel, Panginoon, upang palakasin kami sa panahon ng aming kahinaan. At patuloy na puspusan hanggang lubusan mo kaming matamo. At Panginoon, kung kami ay lubos mo ng natamo, Panginoon, kami ay mga lubos ng naging mga matatag at mga gifts sa loob ng katawan. Nawa patuloy kang gumawa sa amin at patuloy din kami magpasakop sa iyo, magbigay ng aming mga sarili sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.